Sa Cavite, hindi buhay kundi patay na mga isda ang nagkalat sa katubigan na nagdulot ng perwisyo sa mga residente dahil sa mabaho nitong amoy. Agad naman itong tinugunan ng Cavite LGU at ng BFAR. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Napuno ang 4 na truck ng mga patay na isda ang nakuha mula sa bahaging ito ng Barangay 62A, Kangkong, Cavite City kahapon. Aakalain mo na sapat na ito. Pero kanina, tambak pa rin ang mga patay na isda. Gamit ang PPE na galing pa noong panahon ng pandemya, lumusong ang grupo ng kalalakihan na ito sa ilalim ng mga kabahayan. Hindi para manghuli ng buhay na isda, kundi para hakutin ang tambak ng mga patay na isda. Yung nasa silong ka. Kasi sir, yan, yung ilalim na yan, kontaminado na. Kung hindi kami nakaganto, mangangati kami lahat dyan. Kasi kailangan nandun kami mano-mano, nakaglove kami, sakay namin sako, hanggang sa maipon, hihilain. Nadalhin yan dun. Kwento ng mga nakatira sa lugar, madaling araw kahapon nang magsimulang dumami ang mga patay na isda. Makalipas ang ilang oras, binalot na ng mabahong amoy ang lugar. Mistulang ghost town na ang bahaging ito ng Barangay 62A matapos magsilikas ang karamihan sa mga residente dito dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa ilalim mismo ng kanilang mga bahay dahil sa patay na isda. Kahapon, truck na ng mga patay na isda ang nahakot ng mga otoridad pero hanggang sa mga oras na ito ay tambak pa rin ang mga patay na isda sa ilalim mismo ng mga bahay dito. Ang amoy niya parang nakakasakit na sa ulo na hindi mo na matanggap na sikmura mo lalo pag kumakain kayo dito. Tanggap mo pa yung amoy ng pupo natin pero yan sila sobra na po talagang kabaho. Kawawang kawawa ho mga tao dito sa sobrang baho. Ang mga residente sa lugar kumbinsidong hindi galing sa fish pond ang mga isda na kung tawagin ay tilapiyang Gloria. Yung ganyang isda, walang nag-aalaga dahil napakamura niyan. Ang inaalagaan lang ng fish pond is bangus, saka tilapia, yung magandang isda. Pero yan, napakamura niya isdang yan. Yan yan sir, nawala ng oxygen sa ilalim ng dagat. Gawa nitong ginagawang pagtatambak at saka paghuhukay dito sa Manila Bay. Yan po malaking apekto, nagigipit ng isda, nawala na ng oxygen, kaya nagkalulutang-lutang. Ang lokal na pamahalaan ng Cavite, minamadali na ang paghahakot ng mga patay na isda. Tiniyak din ni Cavite Mayor Denver Chua ang tulong sa mga apektadong pamilya. Malaki ang magiging pinsala nito dahil sa aming mga kabarangay sa Barangay 62A, marami doon ay umaasa sa dagat. Ngunit sa nangyaring ito, syempre hindi sila makapagpalaot. And second, yung ating mga tahungan at mga oyster farm sa area ay baka maapektuhan. Kaya we are closely monitoring yung sitwasyon sa area. Nagtungo na rin daw ang mga tauhan ng BFAR sa lugar para kumuha ng sample ng mga patay na isda para isailalim sa pagsusuri. Aking kinukuha itong pagkakataon na ito para humingi ng tulong sa ating mga national government agencies. Kung maaari po ay sana ay matugunan po natin ng pansin at mabigyan natin ng tulong yung mga naapektuhang pamilya. Dahil sa ngayon, yung classes po sa area ay nasuspindi na rin dahil nga po sa mabaho. Sa ngayon ay nasa 30 pamilya na ang inilikas. Pero kung lalala ang sitwasyon, maaaring umabot daw ito sa 500 pamilya. Ryan Lesigas para sa Bayan.